Ghost Hunter 18. Hey, what's up mga idol? So, kumusta po kayong lahat dyan? Magandang hapon po sa ating lahat eh. Kapuya. Galing tayo sa bukid mga idol. You know, sa bandang itaas. Pero, pauwi tayo. Hindi lang kasi ako nag-camera kanina kasi yung may tinitingnan lang po ako doon, ma'am. Doon sa niyugan natin. Kasi wala na talagang madaginot sa bahay. Wala na tayong pangkonsumo. So, tinitingnan ko sa bukid kung pwede na ba tayo magkupra. Wala pa rin, no? Mahal sana yung kupras na yun, purong problema. Disyembre po ko pa kasi yun na kupras, ano. Kaya ngayon, hindi pa talaga pwede. Hanap tayo ng ibang opsyon, mga idol. So sa lahat dyan, maraming salamat po, no. So pagpasensya nyo po sana, wala tayong explore talaga, no. Ilang days na po na wala tayong explore. Kasi parang tinatapol si Itin, no. Mabigat pa kasi yung kalooban ko sa mga kaganapan, no. So, in short, parang nagsisisi, no. Kaya yun, pagpasensya niyo po sana itong si JT10 mga idol, at sana po ay patuloy po kayong sumusuporta pa rin kay Itin sa akin po, no. Maraming thank you po sa inyong lahat. Ngayon, mag-video tayo pang ano ba? Pang-upload natin sa Facebook mga idol, no. So salamat po sa lahat ng followers natin diyan, no. Mapauwahay naman tayo dito. So, big love shoutout po talaga sa lahat, no. Followers ko po sa Facebook. Ano bang tawag doon? Subscriber ko sa YouTube. Shoutout po sa inyo. Ni hangin man ba eh? Lakas ng hangin mga idol, oh. Hindi pa ako nakapaniod to talaga. Nakalimutan ko din magdala ng lighter kaya hindi ako nakaluto doon ng ano, kahit car lang sa payag, no. Yung bang tapahan ko, nakita niyo po 'yun, di ba? Wala. Kaya umuwi ako ano na ngayon, alas 2 na yata ngayon. Umuwi kasi ako kasi ako yung magsundo, no, sa anak ko doon sa school. Mamaya alas 3. Alauna pasado pa siguro, no, tanaw na tong adlaw. Alauna pa, no. Nasa isa na matay cellphone di ay. So, yan, kasi si Mrs. ay nandun sa bahay, naggawa ba ng kalakat, mga idol. Siya yung naghimo ba kahapon kasi tumulong tayo sa paggawa, no. Ngayon, nag-decide ako nga pupunta muna sa bukid, no. Bukas babalik na naman tayo doon sa bukid. So, abang-abang lang po tayo sa mga upload natin, no, doon tungkol kay Busaw. At saka hindi muna tayo ano na lang po tayo, no, bibisita po tayo kay kaibigang Amay at saka kay kaibigang Ramson pag makalugar-lugar na ta, no. Yung bang basta na ano na tayo, yung free na talaga natin, bikant natin, no. Mahirap naman pupunta ko doon tapos yung itlog ko lang yung dala ko at saka yung hotdog ko isa, no. Kaya ano din, kapuya ba. So yan mga idol, shoutout po sa inyong lahat, no. So abang-abang lang po tayo sa mga upload nating video. Wow, uy, kaibigan nga Maya, bakit mo ko sinalubong? Pasensya na po kung hindi ako nakabisita doon. Gikan kog bukid. So yan, sabi po ni kaibigan nga Maya, binisita daw niya ako kasi sabi niya nalalaman daw nila na ilang araw ako na hindi nag-explore, no, kasi mabigat daw yung kalooban ko. Tama po kaibigan nga Maya, medyo mabigat yung kalooban ko, pero okay naman, no, kasi yun talaga, no. Kailangan natin yung tanggapin at saka kailangan din na irespeto natin kung ano man yan, kaibigan. So yun mga idol,
sabi po ni kaibigang Maya no, na nararamdaman din na ano ba, yung bang yung pagkasabi yan, naunawaan daw niya tayo. Hindi naman daw ako no, ang parang ano yung kalooban. Meron ding iba daw na tao na nasasayahan. Kumbaga, mas marami daw, no, mas maraming tao ang nasasaktan o mabigat ang kalooban kaysa nasayahan. No, kaya sabi po ni kaibigang Maya na nasabi na po daw niya lahat, no, noon. Uy, manok ihalas, oh, kaibigang Maya, manok labuyo yan. Ano po yung sabi mo kaibigang Maya na, no, na nasabi mo po na muna ito noon? So yun, sabi po niya, lingkod sa mga idol, no? Di pa ningot tatag maayo. Yun, sige po kaibigan Maya, nasabi na ni kaibigan Maya, no? So naalala ko yung nag-comment na isang viewers na sinabi na pala ni Maya. So syempre, ganito kasi yan. Pakiulit ka kaibigan Maya. Wow. So yan. Nanaw yung ano ko, isip ko sa manok labuyo ba. Nindot mo ko kina siya i-display sa balay. So yun mga idol, sabi po ni kaibigan Maya, nasabi na daw niya o nabanggit na po daw niya, no? Yung ano, yung bang nabanggit na po niya na sa 2025, no? 'Di ba? May ano daw, may magkaibigan na maging magkaaway at malaki po daw ang magaganap doon sa mundo ng politika ngayon 2025. So kaibigan Maya, yun naintindihan ko naman na ganito talaga. Pero siyempre masakit lang po isipin, no? Hindi ako kabilang doon sa naging masaya. Bilang isang bilang isang mamamayan, no? Kasi alam po natin, alam ko po kung gaano, kung ano yung nakikita natin. Nakikita ng buong sambayanan. Maliban lang po sa makaliwang pag-iisip din, no? Iba din yung ano nila, no? Kasi hindi naman pari-pareho lahat. Kaibigan Maya, doon lang ako nasaktan. So yun mga idol, sabi po ni kaibigan Maya, normal po daw, no? Kasi sabi po ni kaibigan Maya, mayroong nasayahan, marami din ang nasayahan, no? Pero mas marami daw ang naging malungkot, no? Kaya ang sabi niya, kaibigan Maya, kahit ano pa man daw ang mangyayari sa mundong ibabaw, ang plano ng Diyos ay nakalatag na at hindi yan mababago kahit anong gawin, no? Salamat po kaibigan Maya, salamat po. Kasi ako talaga, nag-iisip talaga ako kung saan sa kanilang dalawa ang yung bang yung ano ng Panginoon. Yung bang ano bang tawag doon? Yung bang yung guide ng Panginoon kung nasaan po sa kanilang dalawa. Kasi tinitingnan ko pareho silang nilagay. At saka yung sa ano naman, mabuti din yung hangarin. So doon lang po ako naguluhan kaibigan Maya, pero tulad ng sabi mo na kinakailangan irespeto kasi nilagay po ng Diyos. Tama po ba kaibigan Maya? So yun po no, yun po yung ano, sabi ni kaibigan Maya, sana po daw maiparating po sa lahat ng nagluluksa o sa lahat ng nasasaktan o mabigat yung kalooban ngayon, no? Sana po daw ay huminahon ang lahat at sana maging mapagmatsyag, no? Kasi sabi ni kaibigan Maya, ayaw din niya na makita muli, no, ang nangyari nung nakaraan.
na sobrang magulo. Kasi ano yung panghuli, kaibigang Amaya? Yun, sabi po ni kaibigang Amaya, ayaw niya muling makita na magkagulo ang tao. Kaya sana po daw, kasi yan po daw ang inaantay, no? Kasi lahat daw ito na kaganapan ay doon na sinasabi niya, no? Doon sa top 3 ba yata, top 4 na banggaan sa politika. At ang maapektuhan ay ang mga maliliit na tao or yanong tao lang po ang maapektuhan talaga. Kasi sa kanila, wala na yan silang pakialam, no? Pero, yun, sabi niya, huminaw ng lahat para hindi daw kakagat kung ano man ang plano o ang balak, no? Para hindi magkagulo. Kasi kapag magkamali daw ang mga tao sa paggalaw ngayon, ma-charge po talaga yan na maging violente na. Yun, may i-declare na hindi natin inaasahan or hindi natin gusto. At yun na, mangyayari na pong gustong mangyari na walang eleksyon at sila na po yung maghahari, no? So kaya pala may may naririnig ako din ba sa sa ibang nagba-vlog din, no, nakikita ko din na panghuling na daw, panghuli. 'Di ba napag-usapan natin 'yan na panghuli? Katol mo kung itlog eh. So yun, sabi po ni kaibigang may nabanggit na din niya, no? Na mayroon pa, no, hindi ito panghuli. Kaya nga daw pinag-iingat ang lahat, no? Kasi huminahon daw ang lahat. Mayroon pa daw ang galing din sa the City of Eagle. So siguro nabanggit na po yan, pati ako na ko na yan, no? Pero depende po yan talaga, no, sa kasi may mga option din yan, no? Kapag siyempre mautak ang Panginoon, no? O yung nagawa ng programa na yan. Kaya lang talaga ang pinakamin lang dito ni kaibigang Amaya, no, na iparating sa lahat, no, lalo na po talaga sa mga taga-suporta ko OFW sa lahat nandito sa Pilipinas na pareho na nararamdaman sa akin. Sabi niya, maging lang, huminahon lang, patuloy lang sa goal sa buhay, no? At sabi ni kaibigang Maya, mararamdaman natin ngayon ang bagong mukha ng mundo o hindi mundo, bagong mukha ng bansa na mas marami, no, ang maging parang wala, no, free lahat. So yun kaibigang Maya, salamat po talaga, no, sa sinalubong mo po talaga ako dito. Kaya nga isa din sa rason na hindi ako nakapag-explore kasi parang wala akong gana magsyagit-syagit ba, no? Wala ako sa kondisyon talaga, kaya binaling ko na lang yung attention ko sa paghahanap buhay pa rin. Pero hindi yun sa pag-explore, yun talaga yung yung hanap buhay ko talaga na bilang isang mambubukid, no, yun. Kaibigang Amaya, salamat po. Ano yan? Yan, sabi po ni kaibigang Amaya, no, po daw, sabi niya, kinakailangan daw yung mga tao ngayon ay maging mapagmatsyag at maging wisely. Sabi niya, no, kasi kapag hindi daw magkamali ang tao ngayon, lalong-lalo na po sa itong kasalukuyan, no, kasi yun nga, nasali na po ito, ibalik ko lang, nasali na po ito sa top 10 na babala ni kaibigang Amaya, itong politika, no, kasi ito kasi mas magulo pa ito kaysa trahedya, itong politika, kasi walang kaibigan to, wala, no. Ang dito, ang sabi niya, kapag hindi daw, no, hindi ang tao, hindi ba mabiktima muli at pumipili ng yung talaga, dito natin makikita o magkatotoo na
na may mga papasok o may mga malagay sa pwesto na hindi kilala ng lahat o hindi popular na mga apelyido. So, tama ba yun ang kaibigang Amaya? Kot po ni Sig pamaksa kong itlog eh. So yun, yun po yung sabi. Kasi siyempre ang mga tao ay kung sino yung popular na apelyido o ma-impluwensya, doon yan sila eh. Kasi hindi na yan nalilimutan. Kaibigang Amaya. So yun ang sabi po ni kaibigang Amaya, yun talaga daw yung realidad ng tao. Pero sana daw ay baguhin, no? Para kung gusto daw na magbago ang ano talaga, ang sistema. Kasi yun na nga, pati ako talaga mga idol. Ganun ako eh. Lalo na kapag mga kilala, sikat, yun, magaganda, Jesus, yun. Bubuto ako niyan, no? Pero ang sabi niya hindi daw. No, kasi depende po yan daw kung may nagawa ba o wala. At yun, dito daw nakasalalay, no? Dito nakasalalay po ang future sa magiging kasunod na magiging mamumuno ng bansa natin. So, siguro ito na po yung sinasabi na galing sa City of Eagle, no? So, alam naman po natin na yan kung saan yan. Dalano Promise, no? Marami na po yung sinasabi, no? Kaya ito, no? Ang ano ko kasi kaibigang may kung bakit ako nasaktan. Kasi, kung naalala po natin, no? Lalo na sa atin po lahat, ang history about Rizal, Dr. si Rizal. Ibang sabi po niya, na pinoprotektahan niya ang kabataan dahil yun nga sa muto niya, no, doon mag-reflect lahat, ang kabataan ay pag-asa ng bayan, kaya kinakailangan na protektahan ang mga kabataan, yung pamilya, yung ano ba. Pero anong nangyari, pinagkalulong pa rin, no, itong si Rizal. At saka sino yung nagano sa kanya, mga dayuhan pa rin, kaibigang Amaya, di ba, mga dayuhan. Tapos sino yung nagtraidor, Pinoy pa rin. Yun ang masakit dyan. Kaya ngayon nakikita ko, kasi sa tingin ko, lalo na po talaga, ang pinaglalaban, no? Pagsugpo sa ganito, ganyan. Ito bukid ito. Iklaro natin na bukid ito. Noon maraming naglalakad dito na mga kapatid natin na ano. Pero simula na naupo itong kamay na bakal, the 16th president, nawala sila. Ngayon nasana, nandun sa city yung iba, nakaupo sa pwesto. At ngayon, sila mismo yung umuusig. So, alam natin na yung hindi gumagawa ng tama, nandun, nasa likuran lahat. Yun na doon ako nasaktan. At saka, klarong-klaro na ina-analyze ko po talaga kaibigang Amaya. Doon lang ako nasaktan talaga. Na muling nauulit muli, no, sa bayani natin noon. At sa ngayon, na parang pinagkalulo din, no, pinamigay sa ibang lahi o mga dayuhan. So hindi na ba tayo natuto na maging pagtaksilan natin ang kapwa Pilipino at ibigay natin doon sa mga dayuhan. Muling kasi nabuklat kasi kaibigang Amaya, kaya nasaktan ako kasi noon nag-aaral pa ako, elementarya, nandoon na po yan sa libro na ito, si ganito ganyan na presidente, diktador, maraming nakasulat doon, no? Kaya lumalaki kami kaibigang Amaya na nalagay sa isipan ko na ay si ganito pa lang na presidente noon, no? Si M din, senior, ay diktador pala. Sabi ng ama ko, hindi, huwag kayong maniniwala dyan, no? Kasi siya po ay napaka the best na presidente. So ano ko bakit, no? Dahil din sa mga impluwensya, no? Mga bata yung bang sa atin ba tinututsaran, no? So yan ang tulad, disente na pamamaraan na ma-educate yung tao sa maling impormasyon. So ngayon, para sa akin lang, nawala siya dahil sa pag-upo ng 16th president. Nawala ang lahat ng issue about doon sa diktadorya. Pero ngayon, doon ako nasaktan kung bakit biglang siya pa mismo yung nagpakalulong,
doon sa tinatawag nating dayuhan. So, hindi pala totoo na nag-ano tayo ng Independence Day kasi ano pala tayo sa dayuhan. So yun kaibigang Amaya, pasensya po, no, yun po yung salubin ko. So sa lahat ng taga-suporta ko dyan, viewers ko dyan, kung ikagagalit niyo man ito, naglabas lang ako ng sama ng loob ko, pero patuloy pa rin akong re-respeto kung ano sa ngayon kasi nandito tayo, no. Depende na po sa inyo yan. Kung mag-unsub kayo sa akin, walang problema yan. Unsub nyo po ako, yan, follow nyo po ako, walang problema yan. Rights po ninyo yan, no. Kaibigan Amaya, nandyan ka pa ba?